Albianong Bataño here at welcome back sa ating YouTube channel. At syempre, kung bago ka lang dito at nagustuhan mo naman yung aking ina-upload na video reaction, make sure to subscribe and follow the notification bell button para update ka sa araw-araw nating ina-upload. So, isa sa pinaka nire-request ay ang kanta ni Pablo na Mitya. So, hindi ko pa alam ang kanta nga to. First time kong mapakikinggan at mapapanood tong official lyric video, so wala akong idea sa kantang to. So yeah, as a battle rap fan, let's see, himayin natin kung anong meron sa sulat na to ni Pablo. At syempre, always shout out sa mga subscribers at sumusuporta ng aking YouTube channel. So yeah, at abangan nyo pa rin pala ang aking live stream every Saturday 10 PM. So, doon tayo magkulitan, no? So, let's go. Umpisa na natin to. Pablo at ang kanyang Mitya official lyric video. Let's go. Hakbang palabas ako na, bigla sa akap ni Kuma. Gutom sa'yo humihila, ikaw na mismo ang kukuha. Ngayon lang mo na kung ano lasa, tumitig sa mula na marcha. Okay, oh my God. Sige. Himayin natin. Medyo biglang pasok dun si Pablo, so hindi ko inaasahan yung bigla niyang pasok after the drum, yung marching drum. Umpisa natin. Bali yung Mitya dito is yung Mitya nung parang sa gasera. Yung ano, so yun yung tinutukoy niya yata dito eh. Hakbang palabas ako na, bigla sa akap ni Kuma. Hakbang palabas sa kuna, piglas sa akap ni Kuma. Sige, check. Hakbang palabas ako na, bigla sa akap ni Kuma. Hakbang sa palabas sa kuna. Kuna is yung ano ng bata, yung pinaglalagyan ng bata, no? Minsan yung tulugan ng bata. And then yung ano dito is piglas sa akap ni Kuma. Si Kuma is I think character siya sa ano eh. I think character is alam ko sa Tekken kasi may character na Kuma sa Tekken na Bear, ang pangalan niya Kuma. Bear siya, ang pangalan niya Kuma. Tapos pero syempre, nirime niya dito yung kuna, Kuma, piglas, akap. Yung contrast nung, alam niyo yung contrast nung lyrics niya doon sa una, yung isa, hakbang palabas sa kuna. Yun yung, piglas sa akap. Yung contrast ng, yung kuna, tsaka sa Kuma. Tapos yung, kasi, kung i-analyze natin yung piglas, tapos palabas, no? Yung dalawa halos magkatugmaan na, kumbaga yung bata, yung paglabas niya doon sa kuna, ibig sabihin parang maging matapang na siya, maging independent, o kaya naman ang pwede rin nating sabihin na maging ano na siya, kumbaga lumabas sa nakasanayan, like kung may naghihirap ka, make sure na lumabas ka na dyan sa kahon ng kahirapan, parang ganun, pag gawin mo na yung tama, lumabas ka na dyan sa parang safety zone mo, kumbaga yun na yun, take a risk, lumabas ka na dyan sa safety zone mo, kumbaga hindi na yan naangkop para sa'yo, kumbaga labas ka na dyan. And then itong piglas sa akap na Kuma naman, since na si Kuma, yung reference niya dito is bear, so syempre, kung ikaw ba naman akapin ng isang bear, di ba? Alam mo na yung kahantungan mo eh, yung maybe you'll be dead. Tapos syempre, hindi ka makahinga. So, yun yung isa sa panakumbaga, kung nasasakal ka na sa sitwasyon nyo, nasasakal ka na sa sitwasyon mo, make sure na, labanan mo yan, umalis ka na dyan. Kumbaga, yun yung ginawa niya yung comparison niya sa Kuma, sa kuna, pigla sa sa paglabas. So, yun. Maganda yung niya doon. Parang halos same ang parang masasabi ko na same meaning pero dinaan niya sa magkaibang anggulo, magkaibang linya. So, maganda 'yon. Gusto ko 'yung para sa isang rapper kung paano magsulat. Bigla sa akap ni Kuma, gutom sa'yo humihila, ikaw na mismo ang kukuha. Gutom sa'yo humihila, ikaw na mismo ang kukuha. Gutom, it's like parang yung syempre literal na gutom, 'di ba?
yung literal na gutom Bigla sa sa tiyan. akap tukuma, gutom sa'yo humihila, ikaw na mismo ang kukuha. Ngayon lang mo na ko Yung mismong yung literal na na kahulugan ng gutom is yung sa tiyan. Pero yung gutom na yung parang gutom ka ng karangyaan, isa rin yun sa pwede nating na kulang ka sa karangyaan, parang ganon. akap tukuma, gutom sa'yo humihila, ikaw na mismo ang kukuha. Yeah, ibig sabihin ng parang ikaw na mismo yung kumbaga kunin mo yan, punan mo yung gutom na yon. Ikaw na mismo kumilos ka na, parang kilusan mo na yung gutom mo, kunin mo, yung abutin mo, parang ganun yung sinasabi niya dito, ikaw na mismo ang kukuha punan mo yung na yon, punan mo yung gutom mo na yon, no? Kumilos ka na, gumalaw ka na. Ngayon lang mo na ko ano lasa, tumindig sa mula na marcha. Ngayon syempre sa gutom, sa pagkain, sa lasa, pero iba pa rin yung once na Ikaw na mismo ang kukuha. Ngayon lang mo na ko ano lasa. Kung once na maabot mo na yon, syempre, pag maabot mo na yung tagumpay, 'di ba? Yun yung sinasabi na malalaman mo kung ano yung lasa ng tagumpay na yon, no? Pero gutom, lasa, pagkain. So, yun yung Tumindig sa mula na marcha, kasi didungin ang busta. Silaban mo na ang mo na ko ano lasa. Tumindig sa mula na marcha, kasi didungin ang busta. Silaban mo na ang mitya. Ito yung medyo maano sa kay Pablo din. Bawat linya niya may talagang mabibigyan mo ng kahulugan, mabibigyan mo ng meaning. Tumindig sa mula na marcha, kasi didungin ang busta. Silaban mo na ang mitya. Desididong hiningang ipusta. Ibig sabihin talagang it's a do or die situation para sa iyo. Lahat naman tayo maano ko to, para sa akin, maihahalin tulad ko to dito sa nangyayari sa atin sa Pilipinas, kung anong nangyayari sa atin dito sa Pilipinas, kasi kung hindi talaga tayo kikilos walang mangyayari. Yun yung nakikita ko dito plus yung yung visual pa dito is yung barikada. Alam mo naman yun sa barikada, pag may mga ganyang itsura, alam mo na narally na kasunod yan, di ba? So ito na yun mitya, marcha, rally, pero yung mitya, kumbaga sindihan, pag sinindihan mo na yung mitya, automatic na yan, sisilab na yan di ba? Sisilab na yan. So yun yung pinagtambal niya naman, mitya, marcha, yung pagsilab. Tapos syempre, buhay, hininga. Bigyan pagbuhay, hininga. Alam mo na minsan sa mga ganyang sitwasyon, rally, magmamarcha ka, sigurado, kumbaga, may risk na pwede kang bawian ng buhay din talaga. Tumindig sa mula na marcha, kasi didungin ang busta. Silaban mo na ang mitya. Yes. Damn. Silaban mo na. Tsaka yung delivery talaga dito ni Pablo, talagang yun ang gustong-gusto ko sa isang rapper na maangas talaga. Yung gigil siya mag-spit ng bars, no? So yun yung plus syempre ang lagi kong pinapoint out din kay Pablo kung paano niya hati-hatiin yung kanyang syllables. No, so yun yung isa pa, binibilang ko kanina binibilang ko kanyang yung multi-syllable rhyme scheme niya iniano ko lang, hindi ko na lang pero binibilang ko sa na talaga magkakatugma yung syllables niya doon sa mga linya, sa mga sulat. Yan. Ito yung sinasabi ko na nagsimulang patikim-tikim, nagawa ko pang ikim-kim. Mulang patikim-tikim, nagawa ko pang ikim-kim. Ngunit pagod na tumog at tubiling lumakad sa daang madilim na para bang nagpapatintero sa sarili ko noon. Doon, diba? So, nagsimulang patikim-tikim, nagawa ko pang ikim-kim. Ngunit pagod na tumog at tubiling lumakad sa daang madilim na para nagkatubiling lumakad na to sa daang madilim sa pagpa. Kahit sino lalo din sa sitwasyon natin yan, or even sa personal na nangyayari sa buhay natin, kung yung lahat ng negatibo, kumbaga talaga mag-aatubili ka bang ipagpapatuloy mo ba etong dinadaanan mo ngayon, kung alam mo naman na parang magiging negative talaga yung sitwasyon mo. Nagsimulang patikim-tikim, nagawa ko
pang ikim-kim. Ngunit pagod na tumag at tubiling lumakad sa daang madilim. Ngunit pagod na tong mag-atubiling dumaan sa daang madilim. Ibig sabihin pa mag-go all out na siya dito no. Pagod na siya pagod na siyang magduda, pagod na siyang magdalawang isip. Kumbaga sige, all out na kahit madilim yan, kahit alam natin na may kalalagyan tayo, sige, kumbaga diretso na tayo, wala nang lingon-lingon, rekta na yan na alam naman nilang mapanganib Na para bang nagpapatintero sa sarili ko na negatibo. Di ko kaya iba na bukas yung gripo sa paradong lababo. Ito na yun. Sa sarili ko na negatibo. Di ko kaya iba na bukas yung gripo sa paradong. Di ko kayang iwan na bukas yung gripo sa baradong lababo. Alam niyo naman. So, pag iniwan mong bukas yung gripo sa baradong lababo, aapaw na no. Pero syempre, nire-reference niya dito na yung galit niya ba, no? Yung galit niya na pag patuloy na bumubuhos yung galit niya, automatic aapaw at talagang siguradong sasabog. Yun yung galit, yung negatibong lahat ng feelings niya na yun na nararamdaman. Once na naipon talaga yan, alam niyo na kung saan hahantong, aapaw, sasabog. Ang ganda ng pagkaka-reference niya dito. Hukay na hanggang makita. Kung wala lang di manalita na, tititigil ang makuha. Ang sabi ni Nay, naku ba, ikaw ba'y sigurado sa gagawin mo? Kung i-examine ko tong kanta ni Pablo is parang yung sa perspective ng pagsusulat is siya yung yung sawa na sa sitwasyon na nangyari sa kanyang paligid, na lahat na lang negatibo yung nakikita niya. So yun yung nakikita kong ito yung kung paano mag-isip ang isang writer o rapper na sa perspektibo ng isang tao, sa sitwasyon ng isang tao, which is yun ang maganda. Like kaya nagkakaroon siya ng magandang sulat dahil nga inilalagay niya yung sitwasyon niya sa isang specific na lokasyon, sa isang katayuan. So ito yung maganda kay Pablo talaga. Sabi ni Telo, at paano na ang mga plano? Hakbang palabas ako na, bigla sa katiguma. Gutom sa'yo humihila, ikaw na mismo ang kukuha. Ngayon lang mo na kung ano lasa, tumitigil sa mula ng matcha. Kasi dito ngayon ang busta, sila pa mo na may tsa. Saan ka nga ba dadalhin ang iyong mga pa? Saan ka nga ba dadalhin ng yung mga dala mong pagdududarap lang, tingin pasat gawin. Kung dala mong pagdududarap lang, tingin pasat gawin. At darating hindi balin ng pagkong kaysa matching. Alam niyo yung anong maganda doon sa flow na yon? Alam niyo yung maganda sa flow na yon? I-ano ko dito. Saan ka nga ba dadalhin ang iyong mga pa? Akong dala mong pagdududarap lang, tingin pasat gawin. At darating hindi balin ng pagkong kaysa matching. Hindi na baling pagong kaysa matching. Pero alam naman natin yung infamous na The Rabbit and the Turtle na race. Pero kung papaano niya i-spit yung unang lines. Saan ka nga ba dadalhin ang Saan ka nga ba dadalhin ng yung mga paadala kung pa. Tapos yung ganong step na yung parang paisa-isa na gigets yung yung saan nga ba paisa-isa yun yung nire-represent nung pagong na nilagay niya sa dulo yung pagong tsaka sa kuneho 'di ba? Saan ka nga, 'di ba yung race ng pagong tsaka kuneho, yung paisa-isa yung mabagal yung paglalakad ng pagong sa race nila ng kuneho. Pero dito, nireference niya dito kasi is matching matching yung nireference niya. Pero ang dito yung pagong nirelate niya yung kung paano niya i-split yung mga unang linya, 2 bars, 3 bars. Yan. Dala mong pagdududarap lang, tingin pasat gawin. At darating hindi balin ng pagong kaysa matching. Yan, pagong, yung paisa-isa, mabagal na pag-split niya ng bars.
dito niya na inano, dito na ni-relate yung kung papaano niya spit. Man, ang galing nun. Ang galing ng concept nun, man. Damn. Although matching yung inano niya dito kasi syempre matching monkey business, alam niyo na 'yon, mga under the table, no, 'di ba? So yun yung pagkakaano niya dito kasi related pa rin to sa mga ongoing na nangyari sa atin sa ano. Pero syempre sa perspective ng isang bata na hindi naman kabataan kasi kumbaga sumisibol pa lang, no? Ulan ng kamalasan at sasaluhin mo lahat ng yan bago bumako. Ang pinaka-inaas na huwag kang suko bagso. Huwag lang yan. Pag ang puso na ayaw ikinasa, wala nang katapusan ng bala. Sigurado pulbos ang pangamba. Sa sarili ikay ayaw na huwag kang suko bagso. Huwag lang yan. Pag ang puso na ayaw ikinasa, wala nang katapusan ng bala. Pag puso na ngayon kinasa, walang katapusan ng bala. Yeah, pag every time na pag puso na yung damdamin mo na yung automatic na gumana, automatic kahit ano pa yan, automatic dire-diretso ran, talagang walang tigil yan. Kumbaga hahamakin ang lahat, yun yung sinasabi, 'di ba? Pag puso, hahamakin ang lahat, pag nagmahal, hahamakin ang lahat. So yun yung nire-reference dito na wala nang katapusan ng bala. Galing. Wala nang katapusan ng bala. Sigurado pulbos ang pangamba. Bala, pulbos. Alam na. Sa sarili ikay tiwala. Imposible mo wala nagana. Kahit ang pilitin ka pang ibaba. Gusto namang ang takot sa karma. Parang sige na rin magasya. Sigurado pulbos ang pangamba. Sa sarili ikay tiwala. Imposible mo wala nagana. Kahit ang pilitin ka pang ibaba. Gusto namang ang takot sa karma. Parang sige na rin magasya. God damn, tuso lang ang takot sa karma. Sigurado pulbos ang pangamba. Sa sarili ikay tiwala. Imposible mo wala nagana. Yeah, pag may tiwala ka sa sarili mo, pag may tiwala ka sa lahat ng ginagawa mo, imposibleng mawalan ka ng gana eh. Dahil gusto mo, tiwala ka na magagawa mo. So hindi ka mawawalan ng pag-asa. Yan, pag may tiwala ka, hindi ka mawawalan ng pag-asa. Automatic dire-diretso ka lang yan. Mawawalan, imposible nga na mawalan ka ng gana. Tama. Tuso lamang ang takot sa karma. Syempre, alam na natin yan. Yung mga bad karmas sa mga walang kakwenta-kwentang nilalang, mga ganon. Yeah. Sabi ni Nay, naku po, ikaw ba'y sigurado sa gagawin mo? Diba yung parang, anak, parang may advice pa rin yung magaling sa magulang. Kasi nga, syempre, reference pa rin din sa pinakauna, yung sa kuna, paglabas ng kuna. Syempre, baby, mother, father, yung mga ganun, family. Ang sabi ni Telo, at paano na ang mga plano? Hakbang palabas sa kuna, bigyan sa katiguma. Utong sa'yo humihila, ikaw na mismo ang kukuha. Ngayon mo na kung ano lasa, tumitigis simula ng matcha. Dito winning ang pusta, sinapan mo na medya. Ano problema? Malamang pera. Yep. Yes, Pablo. Yes, pare. Di man natin aminin sa sarili natin, pero yan talagang problema. Pwede bang teka, kalaga mo na kaluluwang mo sa bodega. Ano bang Pero teka, bang pera? Pwede bang teka, kalaga mo na kaluluwang mo sa bodega. Ano bang tema? Nabuhay mo re, bata mga trahedya, di pa pwedeng maiba. Ako mo naman ang bluma. Yeah! Buhay mo re, bata mga trahedya, di pa pwedeng maiba. Ako mo naman ang bluma. Nabuhay mo re, bata mga trahedya, di pa pwedeng maiba. Ako mo naman ang bluma. it goes back to the song What, yung ginawa nilang kanta na What, no? Instead na bala yung gawing sandata. Ang tinutukoy dito ni Pablo is yung sulat. Idaan natin sa sulat, kanta, libro, article, mga ganon, instead na violence yung man, ang ganda ng pagkaka doon ko agad na relate yung What sa dito ni Pablo na Mitya, which is
isa rin sa nakikita ko is yung relasyon ng kanta ng What tsaka itong kay Pablo kasi nga yung revolusyon kasi ito ang tema nito halos parang talagang yung sistema kumbaga buwagin, pero doon sa What is yung panahon ng pananakop ng mga dayuhan sa atin. Tapos ito rin kumbaga kumawala na tayo sa pananakop, kumbaga yung kay Kuma, isa rin yun sa pagkayakap ni Kuma. So ang ganda ng concept na to, na-relate ko doon sa What nun. Yung tawa, yung parang talagang eto na yon. Ito ang mangyayari na, yung kailangan nating gawin, men. Alam ko kaya mo yan. Huwag mong titigilan. Sigihan mo pa. Ang sabi ni Ngay na Kumpo, ikaw ba'y sigurado sa gagawin mo? Ang sabi ni Tayala, at paano na ang mga plano? Hakbang palabas ako na. Bigla sa katiguma. Gutom sa'yo humihila. Ikaw na mismo ang kukuha. Yeah. Alam mo na kung ano lasa. Kung hindi ka simula na matcha. Bisig ito galing ang ikusa. Sila pa mo na ang mitya. Sige pa. Yeah. Sila pa mo na. Damn. Sila pa mo na ang mitya. Ito yung talagang ito yung kanta na masasabi natin na nag-i-encourage na itigil na natin yung mga kalokohan na yan sa sistema. Kumbaga umpisa na, kumbaga silaban na natin yung mitya. Ang mitya dito is yung syempre sa apoy means yung burning inside na yung kumbaga yung kalooban mo, no, yung parang kumbaga yung kumbaga hinagpis mo ba sa sistema na kailangan na nating itigil pa, no? Sila pa mo na ang mitya. Sila pa mo. God, Pablo. God. Yeah. What can I say, man? Ang ganda ng concept ni Pablo dito sa mitya na to. Yeah. Napapanahon, isa ito sa masabi ko napapanahon ngayon.